O ay dumaraan sa pagsubok sa buhay. Ngunit mas doble ang ating kalbaryo kapag mahal natin sa buhay mismo ang may kagagawan ng mga paghihirap natin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang kalbaryong pinagdadaanan sa ngayon? Papa Dudut. Good day po sa inyo at sa number 1 radio station na lagi kong pinakikinggan, ang Barangay LS, at sa programa ninyong number 1 ng Barangay Love Stories. Marami po kasi akong natututunan sa mga kabarangay natin na nagsishare ng mga storya nila at sila po ang inspirasyon ko. Kaya naisip kong magpadala din po ng sulat sa inyong istasyon. Ako po si Riza, hindi ko po tunay na pangalan, 23 years old at taga Quezon City. Nagtatrabaho po ako sa isang fast food chain bilang service crew. Ang mga naranasan ko po na nangyari nito lamang nakalipas ang gusto kong ibahagi sa inyo, Papa Dudut. Inaasahan ko po na sa pagtatapos ng kwento ko ay mabigyan ako ng payo ng mga kabarangay natin. Ang totoo ay nahihirapan na po kasi ako sa pagdadala ng buhay. Pakiramdam ko ay wala na pong magandang nangyayari sa akin. Kumbaga sa lahat ng kamalasang isinabog sa mundo, ako po yata ang nakasalo ng lahat. Ang tinutukoy ko po ay ang mga kalbaryo na pinagdadaanan ko na ang pinakapunot dulo ay ang Mama Irma ko. Ang sabi nila, hindi matitiis ng mga magulang ang mga anak nila, pero sa kaso ko ay kulang na lang ay isumpa ko ang sarili kong ina. Dahil siya ang may kagagawa ng mga paghihirap ko sa buhay ko. Papa Dudut, kami na lamang po ng mama ko ang magkasama sa bahay simula nang mamatay si Papa. Si Mama Irma ang bumuhay sa akin, pinakain niya ako at pinag-aral hanggang high school. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay pinagmamalupitan niya po ako. Palagi niya akong binubugbog kapag lasing siya. Pinagsasalitaan ng masama, nilalait dahil hindi ako masyadong maganda, kaya hindi raw niya ako mapakinabangan. Hindi raw ako katulad ng mga anak ng iba niyang kaibigan na asensado na sa buhay. Sa kabila ng lahat, iniwasan ko pong magtanim ng galit sa mama ko kasi nanay ko pa rin siya. Pero ang malimit pong sakit ng ulo ko sa kanya, bukod sa mga nabanggit ko, ay ang pagiging gastador niya at pagiging palautang. Oh, Nak! Nandiyan ka na pala. Ba't ang aga mo? Di ba mamaya pa dapat labas mo sa trabaho? Paano ko ba ito sasabihin sa inyo? Anong binubulong-bulong mo dyan? May kausap ka ba na hindi ko nakikita? Mama naman puro kayo kalokohan. Aba ako pang maloko. Ikaw kaya yan nagsasalita mag-isa dyan. Tsaka tinatanong kita, Risa. Ba't ang aga mo umuwi ka ako? Maaga rin ba nagsara yung tindahan na binabantayan mo? Yun nga, Ma. Hindi pa po sarado yung sapatosan ni Mang Ray. Kaso, pinauwi na niya ako kasi wala raw ako naitutulong sa negosyo niya. Mali-mali raw po yung mga ginagawa ko. Tapos hindi pa ako pwede sa mabibigat na gawain tulad ng pagbubuhat ng sandamakmak na karton ng sapatos. Ang bibigat naman kasi, Ma. Nung isang araw natalisod pa nga ako kaya nagkandagas-gas tong tuhod ko. Yun, nagkalat sa simento yung mga sapatos kaya galit na galit sa akin yung amo ko. Ano ka, Ma? Walang iya pala yung si Ray Ano bang akala niya sa'yo, kargador? Sa pagkakatanda ko, tinderang pinasok mo ron. Pero gusto nila yung mga marunong din sa ibang gawain para daw all around daw po. Kaso mabagal akong kumilos, Ma.
Anak naman kasi, hindi mo ba pwedeng bilis-bilisan ang kilos mo? Natatandaan ko yan din ang rason kung bakit ka nasisante doon naman sa karinderya na pinagtrabahuhan mo nung isang linggo. Mabagal ka na, lampak ka pa. Buti hindi ka pinabarangay nung ali na natapunan mo ng sabaw ng sinigang. Kakaloka ka. Hindi ko naman po yung kasalanan kasi nagmamadali siya eh. May inaasikaso pa po akong customer. Tsaka alam niyo namang hirap ako magtrabaho sa labas kasi sinanay niyo po ako ni Papa na walang ginagawa dito sa bahay. Ba't ngayon parang kasalanan pa namin ng papa mo? Maawa ka naman dun sa yumao. Sumalangit na ang kaluluwa niya. Hindi ko po kayo sinisisi ni Papa. Kung bakit naman kasi kinakailangan nyo pang ubusin yung pera natin sa kasusugal at kung ano-anong luho ninyo eh. O ayan, mas mahirap pa tayo ngayon sa daga. Itong bahay na lang ang meron tayo ngayon, Ma. Huwag mo nga akong masumbat-sumbatan dyan, Risa. Baka nakakalimutan mo, mama mo ko. Kung paputukin ko kaya yung uso mo, gusto mo? Totoo naman po yung sinasabi ko Hindi sana ako mahihirapan ng ganito kung hindi kayo nagpapadalos-dalos sa desisyon. Napakagastos nyo pa na akala nyo meron pa tayong pera. Sumusobra ka na talagang bata ka! Sige, isa pa sasampalin na talaga kita! Wala kang karapatang ganyanin ako kasi ako pa rin ang nagpakain sa'yo simula nung mamatay ang papa mo! Dito ka pa rin nakatira sa pamamahay ko kaya wag mo akong binabastos! Akala mo kung sino ka anak lang naman kita! Saka ano ulit yan? Gastador ako? Pera ko naman ang ginagastos ko Pera nyo po yun ni Papa na nakatabi para sa negosyo sana natin at pag-aaral ko. Pero parehong ubos na kaya kailangan kong paghirapan ng bawat sentimo na pang tuition ko. Natural! Malaki ka na! Matuto ka kasi magbanat ng buto! Hindi habang buhay kaya kitang buhayin! Baka nakakalimutan mo tumatanda rin ako! Bukas makalawa hindi na ako makakalakad ng diretsyo kasi nirarayuma na ako! Tsaka ayaw mo nun? Ngayon pa lang natututo ka ng paghirapan ng mga bagay na gusto mo? Ewan ko sa inyo, Ma. Hindi ko na alam kung anong klaseng magulang kayo kasi okay lang sa inyo na maghirap ang anak ninyo. Kayo pa ang galit. Ikaw kasi ginagalit mo ako Kahit kailan talaga ang pulpul mo. Ngayon na nawalan ka na naman ng trabaho, anong plano mo? Huwag mo sabihin magpapabanjing-banjing ka lang dito sa bahay. Babatuhin talaga kita ng kaldero! Huwag po kayong mag-alala. Maghahanap kagad ako ng bagong trabaho. Mabuti kung ganon. Kasi paubos na ang bigas natin. Alam mo namang ayoko nalilipasan ako ng gutom. Baka magka-ulcer ako. Ibang klase ka rin, May. Wala na nga kayong pambili ng pagkain. Nakuha niyo pang gumanyan. Mahimik ka na! Babatukan talaga kita! Kahit kailan sakit ka sa ulo ko! Papa Dudut, may kaya naman po ang pamilya namin lalo na noong nabubuhay pa si Papa. Pero matapos niyang mamatay dahil sa heart attack noong nasa high school ako ay doon na po nagsimula ang paghihirap namin. Hindi po kasi naging masinop sa pera si Mama. Yung puhunan sa negosyong kantin na magkasama nilang pinatakbo ni Papa noon ay nilustay lamang niya sa iba't ibang uri ng sugal, Papa Dudut. Huli na po nang mapansin ko yon kasi busy ako sa pag-aaral noon. Sinabi na lang sa akin ni Mama ang katotohanan noong wala na siyang maibigay na pera noong magka-college na ako. Simula noon ay humanap na po ako ng trabaho para masustentuhan ang pag-aaral ko. Pero hindi po naging madali ang lahat. Kumbaga wala akong masyadong alam na gawin ng panahon na yon kasi inispoil ako ng mga magulang ko dati. Para po akong bata na nag-aaral pa lamang kung paano lumakad kaya nahirapan po ako ng husto, Papa Dudut. Kaya ang resulta ay hindi na po ako nakatungtong pa sa kolehiyo. Pagkatapos ay dumagdag pa ang sandamakmak na utang ni Mama na noong ko lang din nalaman. So matotal ay umabot na po ng ₱250,000 ang pagkakautang ni Mama sa mga kaibigan niya. Nang tanungin ko po si Mama kung saan niya ginamit ang mga perang hiniram niya sa kaibigan niyang si Esther ay nakilala lang niya sa kasino umano. Sinabi lang sa akin ni Mama na pinantaya niya ito sa sugal pero natalo. Hanggang sa nalubog na po siya sa utang at naniningil na ang kaibigan niya. Dahil wala pong maibayad si Mama, ako po ang naisip niyang pagtrabahuhin bilang kasambahay sa bahay
ng pinagkakautangan niya, Papa Dudut. Wala na po akong nagawa matapos akong iyakan at pakiusapan ng mama ko. Bukod doon ay sinabi niya sa akin na pag-aaralin ako ng kaibigan niya kapag nagustuhan nito ang pagtatrabaho ko sa kanya. Bagay na sinunggabang ko na kaagad dahil sayang ang opportunity, Papa Dudut. Namang lumabas nun. Esther! Ang init kaya rito! Ulas na to makeup ko, ha? Kumakalat na pati eyeliner ko! Ma, umayos nga kayo. Maayos ako, no? Ikaw nga dyan kanina pa sa lubong ang kilay mo. Ayusin mo nga yung itsura mo, Risa. Ngumiti ka! Parang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha mo eh. Ano na lang ang iisipin ng kaibigan ko pag nakita ka nun? Mukhang wala naman po dyan yung kaibigan nyo eh. Mabuti pa, sumilong muna tayo dun sa may lilim bago pa tayo ma-heat stroke. Mabuti pa nga. Ay, buti na lang may malilim dito. Matutusta na ako kakatayo dun sa tapat ng gate nila. Hindi pa naman ako nakapaglagay ng sunblock. Paano na lang pag na-damage ang skin ko? Ay, nako, Mama. Oo, ayan ka na naman. Nakasimangot ka na naman. Sabi ko ayusin mo yung itsura mo, mukha kang tambakol. Grabe naman po kayong magsalita eh. Kung ako mukhang tambakol, ano pa kayo? Mama ko kayo, Ma. Malamang magkamukha tayo. Ako lang yata mukhang tambakol na nag-i-skincare. Ma, muwi na lang tayo. Ano? Namasahe tayo papunta rito tapos uuwi lang din pala tayo. Baliw ka na ba? Baka natutulog lang ang Tita Esther mo. Hayaan mo't magdo-doorbell ulit ako. Mamaya na po. Ano ba kasing problema mong bata ka? Di ba nag-usap na tayo? Opo kaso nag-aalangan po ako eh. Bakit ka ba nag-aalangan? Hindi ka naman kakainin ng buhay dyan. Mangangatulong ka lang naman. Ayaw mo nun, dyan ka sa mayamang bahay na yan magtatrabaho. Mukhang di aircon ng loob ng mansyon nila, puputi ka. Ma, hindi naman po kayo maayos kausap eh. Ako pa talaga ang hindi maayos kausap eh. Kanina bago tayo umalis sa bahay, kamo excited kang pumarito. Tapos wala pa nga, atras ka na. Risa naman! Kaso alam niyo naman na wala akong masyadong alam sa pangangatulong. Baka isang araw pa lang, palayasin na ako ni Tita Esther. Hindi ka palalayasin nun. Mabait yun. Pinautang nga niya ako eh. Tapos, pinatalo niyo lang sa kasino kaya nalubog kayo. Mama naman eh. Minamalas lang ako nun. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa inyo na tigilan nyo na yung pagsusugal? Kasi wala namang mabuting na idudulot yan sa atin. Tingnan nyo, walang-wala na tayo. Kasi lahat ng pera natin, pati yung puhunan ninyo sa negosyo ni Papa, naubos na. Kinakailangan nyo pang magbenta ng mga gamit natin para may pambayad kayo sa mga pinagkakautangan ninyo. Tapos ngayon, gusto nyo akong magtrabaho sa bahay na yan para mabawasan yung utang nyo sa may-ari? Nasaan ang hustisya, Ma? Mabagal ang hustisya rito sa Pilipinas kaya wag mo nang hanapin. Tsaka puro ka reklamo. Anak lang kita, mama mo ko. Ako pa rin na nagdala sa'yo ng 9 na buwan sa tiyan ko. Kung alam ko lang nasasagutin mo ako at susuwayan, di sana binigti na lang kita sa pusod mo noon. Ma naman eh. Basta. Tigilan mo na ang pag-iinakti mo kasi ako pa rin ang masusunod. Ayaw mo nun? Natutulungan mo ang mama mo na makabayad sa mga utang niya. Tsaka nangako sa akin ng Tita Esther mo na tatratuhin ka niya ng maayos kaya huwag ka mag-alala. Matyaga yun. Tsaka nak, alam mo ba na kapag natuwa sa'yo yun, makapag-araling ka pa? Diba? Pangarap mo magkolehiyo? Ano nga yung kursong gusto mo? Basta mahal yun kaya hindi natin afford. Ayusin mo lang pagtatrabaho mo makakalibre ka sa pag-aaral mo. Oh, ano? Ayos ba? Ay. Magtiwala ka lang sa mama mo. Huwag ka nang sumimangot dyan, pumapangit ka eh. Teka, magdo-doorbell lang ulit ako. Papa Dudut, marami pong negosyo ang pamilya ni Tita Esther at meron silang malaking kumpanya sa Maynila kaya napakayaman po nila.
Natatandaan ko pa nga na manghang-mangha ako noong unang beses akong nakatungtong sa bahay nila. Pero nakapagtataka na walang katulong doon bukod sa akin. Full-time housewife po kasi si Tita Esther, bali ang mister lamang niya ang busy sa pagpapatakbo ng business nila samantalang siya ang nag-aasikaso sa bahay nila. Kaya nga po naging hands-on siya sa akin lalo na kapag tinuturuan niya ako sa mga gawaing bahay na gagawin ko sa kanila. Aminado po ako na nahirapan si tita sa pagtuturo sa akin kasi may pagka-slow ako. Pero hindi nagtagal ay nagamay ko rin naman ang mga gawaing bahay. Papadudod sa loob ng ilang linggo kong pagtatrabaho kina Tita Esther ay unti-unti rin pong lumabas ang totoo niyang ugali. Sabihin na natin na hindi siya ganon kabait na klase ng tao lalo na kapag mainit ang ulo nito at ako ang madalas niyang pagbuntungan ng galit niya. Madalas na rin niyang isinusumbat sa akin ang mga utang ng mama ko na hindi ko raw mababayaran kahit mga tulong pa ako sa kanila sa panghabang buhay. Hindi rin daw po totoo ang sinabi sa akin ni mama na pag-aaralin niya ako. Gawa-gawa lang daw po yun ng nanay ko at masyado raw akong nagpapaniwala sa kasinungalingan nito. Nang malaman ko po yun ay galit na galit po ako sa sarili kong ina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan lamang po akong bigyan ng day off ni Tita Esther, Papa Dudut. At madalas ay mabibigat na gawaing bahay po ang ginagawa ko sa kanila. Ang mga halimbawa po noon ay ang paglalaba, pamamlansya, paglalampaso ng sahig, pagkukuskus ng tiles sa kubeta, paglilinis ng mga appliances na noong una ay wala po talaga akong kaideya-ideya kung paano linisan. Kaya nga kapag pangit ang resulta o hindi mo maayos ang paglilinis ko ay nagagalit sa akin ang husto ang amo ko. Gustong gusto ko na nga pong umalis sa bahay ni Tita Esther noon. Pero wala naman akong mapuntahan. Kung uuwi ako sa bahay namin ng mama ko ay siguradong sa kanya naman po mangungunsumi si Tita Esther, Papa Dudut. Tinis ko po ang pangangatulong sa bahay ni Tita Esther dahil nga po sa utang ng mama ko. Opo, tama kayo nang iniisip. Hindi po niya ako siniswelduhan. Bali, pinapakain lamang niya ako at binibigyan ng matutulugan pero nagtatrabaho po ako ng walang bayad sa bahay nila, Papa Dudut. Ang perang dapat na sasahurin ko raw ay binabawas na sa utang ng mama ko. Papa Dudut, gabi-gabi bago ako matulog ay madalas pong nababasa ng luha ang unang ko sa kakaiyak. Lagi rin po ako nagtatanong sa Diyos kung bakit ko po sinapit ang ganong klase ng parusa. Samantalang wala naman akong kasalanan. Doon ko nga naisip na ang unfair ng buhay. Na hindi patas ang mundo para sa lahat ng mga tao. Galing po ako sa banyo, tita. Bakit po? Banyo ka dyan! Parang kanina ka pa nandun. Ano bang ginagawa mo sa banyo? Siguro nagtatago ka kasi ayaw mong mautusan na. Aminin mo na. Hindi po. Medyo masama po kasi ang tiyan ko kaya… Masama ang tiyan pinagsasasabi mo? Nagpapalusot ka lang eh. Hindi po ako nagpapalusot. Masakit po talaga ang tiyan ko. Aray ko, sakit ang tiyan ko. Naku, ang arte-arte mo talaga! Nagkukunwari ka lang eh para makatakas sa mga gawain mo ngayong araw. Alam mo ba na kanina pa makalat dun sa kusina? Hindi mo ba inuhugasan yung mga pinaglutuan kanina? Balak mo bang pabutin pa ng Pasko yung mga yon? Hindi naman po sa ganun. Naku Risa, kung alam ko lang na nakakakonsumi ka, sana hindi na lang ako pumayag sa hiling ng mama mo na kunin kitang katulong dito sa bahay ko. Kasi dagdag ka lang sa sakit ng ulo ko.
Daig mo ba ang prinsesa na may mga alila? Ni hindi ka naturuan ng mga basic na gawaing bahay? Hay! Hindi na ako magtataka kung bakit lagi ka sinisisante sa trabaho mo dati. Pasensya na po kayo. Pinagbubuti ko naman po yung pagtatrabaho ko eh. Pinagbubuti raw? Ay, sayusin mo kasi yung ginagawa mo para hindi kita nasisita. At tigil-tigilan mo yung pag-iinarte mo kasi nakaka-imbierna ka na. Hala, ano bang hinihintay mo dyan? Maghugas ka na ng pinggan doon! Ay! Naku! Sorry po! Anong ginawa mo? Alam mo bang mamahalin yung face na yan? Regalo pa sa akin yan ng asawa ko tapos binasag mo lang! Hindi ko po sinasadya. Sorry po. Hindi sinasadya? Eh kung hindi ko rin kaya sadyay na sa bunutan ka! Aray ko! Tama na po! Aray ko! Aray ko! Nasasaktan po Binasag ako! mo mamahaling face ko? Kala mo palalampasin ko lang yan? Aray ko! Napaka-disgrasyada mong babae ka! Sorry po! Hindi ka marunong Hindi ko po talaga mag-ingat! sinasadya. Kulang pa sa Pasensya iyong na po pananabunot kayo. kasi nakakairita ka! Ano pa nga bang magagawa ko? Idadagdag ko na lang yan sa utang ng mama mo! Please po! Wag po! Magagalit po sa akin si Mama pag nalaman niya ang nangyari! Wala akong pakialam! Kung ayaw mo idagdag ko to sa utang ng mama mo, o edi sa'yo na lang! Naku, Risa! Siguradong hinding-hindi na kayo makakaahong mag-ina! Lahat na yata ng kamalasan sa buhay, sinalo nyo nung nagsabog ang langit! Huwag mo akong dramahan dyan, ha? Mabuti mong gawin, kumuha ka ng walis at dustpan, tapos linisin mo tong nabasag mo, baka may masugatan pa dito! Heh! Kabwisit! Kala mo makukuha mo ako sa pang-iyak-iyak mo? Mukha kang tanga! Papadudot bagaman hindi yun ang unang beses na sinaktan ako ni Tita Esther ay hindi ko pa rin po magawang masanay sa mga pagmamalupit niya. Hindi ko naman po siya kayang labanan kasi wala akong lakas ng loob. Bukod doon ay tinatakot ako ni Tita Esther na ipapakulong niya ang mama ko kapag tinakasan ko siya kaya nagtiis na lamang ako sa poder niya habang nagpapaalipin sa kanya. Wala rin naman akong mapagsumbungan ng kamag-anak at kaibigan dahil lahat sila ay naglaho na parang bula nang mamatay ang papa ko at magsimulang malulong sa sugal si mama. Sinusubukan ko naman pong tulungan ang sarili ko sa pamamagitan ng pagsusumbong kay mama at pagmamakaawa sa kanya na kunin na ako sa bahay nila Tita Esther. Kaya nga lang, laging sinasabi sa akin ng mama ko na magtiis na lamang daw muna ako kasi sa pagtagal ay babait din ang amo ko at makukuha ko rin ang loob niya. Baka nga raw pamanahan pa ako kapag nagtiyaga ako sa pagtatrabaho sa bahay nila. Hanggang isang beses. Nagbago po ang tipikal kong araw nang umuwi sa bahay nila Tita Esther ang anak niyang si Harry para magbakasyon. Na noon ay nagdo-dorm sa Maynila habang nag-aaral. Approachable po si Harry, papadudot at hindi mahirap pakisamahan. Sir? Eto na po yung juice ninyo. Lapag ko na po dito sa lamesa ha. Thanks, Risa. Tama. Risa ang pangalan mo, di ba? Opo, Risa nga po. I'm Harry. Nice to meet you. Kilala ko po kayo, sir. At nice to meet you rin po. Gusto ko lang magpakilala sa'yo ng formal. Okay lang naman yun, di ba? Opo, okay na okay po. Wala na po ba kayong iuutos? Wala na. Thanks. Sige po, balik na po ako sa kusina. Wait. May ipapagawa pala ako sa'yo. Ano po yun? Samahan mo ako rito. Ho? Narinig mo ako, Risa. Sabi ko, samahan mo ako. Upo ka dyan sa bakanting upuan tapos kwentuhan tayo. Wait. Gusto mo na maiinom? Kuha kita. Naku sir. Huwag na po. Ayos lang po ako. Sige, ikaw bahala. Pero sige na. Kahit sandali lang kwentuhan muna tayo.
I'm sure natapos mo naman yung chores mo, di ba? Opo, malinis na po yung kusina pati po yung sala. Nakapagsampay na rin po ako ng mga nilabhan kong kobre kama. Yun naman pala eh. Sige na, upo ka na. Samahan mo lang ako kahit saglit kasi nabobore na ako rito. Wala akong makakwentuhan kasi madalas namang busy parents ko. Mabuti na nga lang nandito ka. Ano naman po ang pag-uusapan natin? Wala po akong masyadong maisip na pwede nating pagkwentuhan eh. Ako naman marunong makisabay sa lahat ng pwedeng pag-usapan. Pero okay lang ba kung tatanungin ko kung ba't ka nagtatrabaho rito sa bahay namin? Hindi ka ba nag-aaral? Hindi na po kasi wala naman po akong pang-college. Kaya pinasok na lang po ako ng mama ko rito sa inyo. Ganun ba? Ang hirap naman ng sitwasyon mo. Feeling ko kasi gusto mo mag-aral kung may chance ka lang. Gustong gusto ko po talaga. Pwede mo naman sigurong ipunin yung sweldo mo rito para pang tuition mo, di ba? Ganun kasi ginagawa ng iba kong kabarkada. Working student sila. Ay, kung pwede nga lang bakit hindi ko gagawin, di ba? Anong ibig mong sabihin? Wala po. Sabi ko po, depende kasi kailangan na mama ko yung pera na sinusweldo ko dito. Kung magtatabi ako, baka matagalan ako makaipon ng pang-tuition. Kaya kahit gustuhin ko mag-aral, ibang bagay naman ang priority ko. Pero ayos na naman po yun kasi malay nyo, dumating din tayo sa point na yun balang araw. Sa bagay, alam mo, pinahanga mo ko sa dedication mo. Sana matupad mo mga pangarap mo sa buhay kasi nakikita kong lumalaban ka. Thank you po, Sir Harry. Sana nga po magkatotoo yung mga sinabi ninyo. Oo naman, magkakatotoo yun. Tsaka wag mo na akong tawaging sir. Hari na lang. Lalo na kapag tayo-tayo lang naman dito sa bahay. Wag mo na rin akong ipo. Parang di naman nalalayo yung mga edad natin eh. Sige, Harry. Yan. Di mas maganda sa pandinig. Gwapo, matipuno ang pangangatawan at artistahin. Ganyan ko po i-describe si Harry Papadudut. Maayos din po siya kausap at hindi siya naiilang sa akin. Sa katunayan, siya po ang madalas kong kakwentuhan sa bahay nila sa loob ng ilang araw na pananatili niya doon. Ibang-iba po ang ugali niya sa mama niya kaya aaminin kong natutuwa po ako sa kanya. Sa katunayan, siya po ang naging safe place ko. Dahil nasasabi ko sa kanya ang greatest dreams ko, pati na rin ang ilan sa mga sikreto ko sa buhay. Hindi rin naman at nagtatanggol sa akin. Nang bumalik po si Harry sa dorm niya ay nalungkot ako ng sobra, Papadudut. Pakiramdam ko ay napalapit na ako sa kanya ng husto. Kahit sa maikling panahon na magkasama kami kaya malaking dagok ang paghihiwalay namin. Alam kong iisipin ng mga kabarangay natin na marupok ako pero aaminin ko na rin po sa inyo na nahulog na ako kay Harry dahil sa kabaitang ipinakita niya sa akin. Kaya naman nang umuwi ulit si Harry sa kanila noong birthday ng papa niya, ay inamin ko na po sa kanya ang totoong feelings ko. Na in love po ko sa kanya, Papadudut, at hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam ko po na suntok sa buwan na magustuhan din ako pabalik ni Harry dahil isa lamang naman akong hamak na katulong. Yung magkaibang-magkaiba ang estado namin sa buhay. Kumbaga ilangit siya at lupa ako. Prinsipe siya, palaka naman ako. Ganon na ganon po ang sitwasyon namin para sa kanya. Pero nagkamali po ako, Papadudut, hindi po ako nireject ni Harry at sa katunayan, sinabi niyang gusto na rin niya ako. Ibang-iba raw po kasi ako sa mga babae na na-date niya. Kaya nang tanungin niya ako kung pwedeng maging kami ay pumayag na kaagad ako. Pero sekreto lang po muna namin ang pagiging magkarelasyon namin dahil sigurado akong kukontra ang mama niya kapag nalaman niya ang katotohanan. Nangako po si Harry na ipagtatapat niya ang totoo sa parents niya sa oras na makagraduate siya sa kurso niyang engineering. Kaya naman nagtiwala po ko sa pangako niya, Papadudut. Alam ko po na masyadong mabilis na naging kami pero ano pong magagawa namin kung tinamaan kami sa isa't isa.
Sa katunayan ay pumayag na rin po ako na may mangyari sa aming dalawa. Dahil ang sabi niya ay pananagutan niya ako. Para sa akin ay ligtas po ako kapag kasama ko si Harry. Kaya hindi niyo ako masisisi kung pinagkatiwala ko sa kanya ang pagkababae ko. Kaso sa kabila ng pag-iingat namin na huwag malaman ng mga magulang niya ang relasyon naming dalawa ay wala pa rin pong lihim na hindi nabubunyag. Nalaman po ni Tita Esther ang relasyon namin ni Harry matapos niya akong paaminin. Natunugan daw kasi niya na meron kaming sekretong ugnayan ng kanyang anak. Malandi ka! Tatanggalin ko tong buhok mo! Bitiwan niyo po ako, tita! Please! Nasasaktan po ako! Masasaktan ka talaga kasi haliparot ka! Mantakin mo ba naman? Nakuha mo ba talagang akitin ang anak ko? Paano ka nabuntis ka ni Harry, ha? Ayoko magkaroon ng apo sa katulad mo! Ma! Ma, bitawan niyo po si Risa! Harry! Tulungan mo ako! Anong tulungan? Hindi naman kita kinakatay dyan ah! At ikaw naman, Harry, sabihin mo nagsisinungaling lang tong ilusyonadang to! Totoo ba na girlfriend mo siya? Ma, ano bali, Huwag mo sabihin totoo! Lintik ka talaga, Harry! Wala ka bang diri sa katawan? Buti hindi bumula bibig mo sa babaeng to! Ay, naku, babae ka! Ano pinakain mo sa anak kong bruha ka? Siguro ginayaw mo siya, no? Wala po akong ginagawa sa anak ninyo. Hindi ko po siya ginayuma. Makiusap po, aray ko. Bitawan niyo po yung buhok ko. O, ayan! Hoy, pakawalang babae! Hindi ako naniniwala na hindi mo ginayuma tong anak ko! Paano siya nagagusto sa'yo? Isa ka lang namang hamak na muchacha! Ma, please! Huwag niyo na pong saktan si Risa! Wala naman siya ginagawa sa inyo eh! Anong wala? Napakalaki ng kasalanan ng nanay ng babaeng to sa akin! Tapos dagdag mo na rin tong malanding to! Alam mo bang ang laki-laki ng utang nilang mag-ina sa akin? Baka nga pati buhay nila kulang na kulang pa para pambayad! Ganito bang klase na babae ang gusto mong makatuluyan? Mag-isip-isip ka nga, Harry! Naturoy nga ka nag-aaral pero hindi mo ginagamit ang ulo mo! Ma! Ikaw, Risa, hindi ko akalain na makati ka rin pala. Hula ako ang iniisip mo. Kapag nakuha mo ang anak ko, matatakasan mo ng pagbabayad sa utang yun ng nanay mo, no? Tama ako, di ba? Sumagot ka! Sagot! Hindi po, Isa. Mahal daw! Lokohin mo lelang mo! Hari, sabihin mo sa mama mo yung totoo. Sabihin mong hindi ako nagsisinungaling na mahal mo ako. Risa, sorry, pero... Hari naman! Nangako ka sa akin, di ba? Nangako ka na pangangatawanan mo ako. Oo, pero akala ko kaya ko. I'm sorry, Risa. Nagbago ng isip ko. Hindi kita kayang panindigan. Kaya mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Hari! Anong iniiyak-iyak mo dyan? Manahimik ka nga! Kita mo na? Hindi ka talaga mahal ng anak ko! Masyado ka lang ilusyonada! Akala mo naman mabibilog mo ang mga ulo naming mag-ina pero diyan ka nagkamali! Pinatuloy na nga kita sa pamamahay ko, pinakain, pinagbigyan ng hiling ng nanay mo para lang makabayad siya ng utang sa akin, tapos ganyan lang ay gaganti mo? Bakit kasi imbis na paglilinis ng kubeta ang dapat ay nasikaso mo, yang kakatihan mo ang inuna mo, ahas na tutuklaw sa akin pagdating ng araw! Lumayas ka! Kapal ng mukha mo! Umuwi ka na dun sa nanay mong walang kwenta! Layas! Balande! Ang akala ko po ay kaya kong pangatawanan ng lalaking mahal ko pero nagkamali po ako, Papa Dudut. Nasaksihan mismo ng dalawang mata ko kung paano niya ako hinayaang sabunutan at saktan ng mama niya. Kung umawat man si Harry ay hindi naman niya ako kinampihan at sa halip ay wala rin siyang ginawa o sinabi man lang noong palayasin ako ni Tita Esther sa bahay nila. Siyempre sinubukan ko pong pakiusapan si Harry na huwag akong hayaang mapalayo sa kanya.
pero nagbingi-bingihan po ang boyfriend ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nakayapak pa nga ako habang naglalakad sa mainit na semento pauwi sa bahay namin. Nang makauwi na ako sa bahay namin ay mas masahol pa pala sa nakakainis na nangyari sa akin ang maaabutan ko ng datnang kong nagpapakalasing si Mama habang humihit-hit pa ng sigarilyo. Tawa pa siya ng tawa sa kung anong video ang pinapanood niya sa cellphone. Nang makita niya ako ay agad niyang itinabi ang bote ng alak na hawak niya para lapitan ako. Umasa po ako, Papa Dudut, na kalinga ng isang ina ang maaabutan ko sa pamamahay namin, kaso ay muli na naman akong nabigo ng mga oras na yon, Papa Dudut. Oh! Anong ginagawa mo rito, Risa? Binigyan ka ba ng day off ng amo mo? Ma, lasing na naman po ba kayo? Oo, hindi. Teka. Tanong ko ang sagutin mo. Wala na po ba akong karapatang umuwi sa bahay natin? Dito rin naman po ako nakatira, di ba? Oo nga, pero ang aking lang kung alam ng Tita Esther mo na umuwi ka rito sa atin. Baka mamaya hanapin ka nun. Alam po niya na umuwi ako. Siya nga po nagpauwi sa akin dito matapos niya akong palayasin sa bahay nila. Ano ka mo? Pinalayas ka? Bakit? Kasi nalaman po ni Tita Esther na may relasyon kami ng anak niyang si Harry. Nagalit po siya, Ma. Sinabunutan niya ako tsaka ininsulto. Sinabihan niya akong malandi, haliparot at kung ano-ano pang masasakit na salita. Kung hindi ka ba naman kasi talaga malandi? Anong naisip mo't hinarot mong anak niya? Risa naman! Pangangatulong ang pinunta mo raw, hindi pag-aasawa! Ma, ba't naman pati kayo sinusumbatan ako ng ganyan? Nanay ko po ba talaga kayo? Oo nga, pero parang gusto na kitang itakwel bilang anak ko kasi hindi ka nag-iisip ng matino. Mahal po namin ni Harry ang isa't isa. Kung mahal ka nga ng hari na yon, bakit iiyak-iyak ka ngayon? Bakit pumayag siyang palayasin ka ng mama niya? Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi ka niya ipinaglaban. Tama ako, no? Kita mo na? Hindi mo kasi ginagamit yung utak mo, Risa! Yung mga ganyang binata, hindi yan marunong magseryoso. Papangakuhan ka na ibibigay ang buong mundo pero duwag naman pagdating sa dulo. Malamang natakot yan sa responsibilidad sa'yo kaya biglang kabig. Biglang hindi ka na mahal. Ang hirap sa'yo, masyado kang uto-uto. Huwag niyo naman po sanang sabihin yan, Ma. Parang hindi niyo po ako anak, ha? Diba? Dapat kinakampihan niyo ako. Bakit parang kasalanan ko pa na nagmahal ako? Yun nga, anak kita, pero tama ka. Kasalanan mo naman kung bakit ka nasasaktan. O tapos pinalayas ka pa sa bahay nilang magdanay. Ibig sabihin wala ka ng trabaho. Paano na lang yung usapan namin ng Tita Esther mo? Paano na mababawasan yung utang ko? Puisit namang buhay to. Hindi niya ata ako makakaahon sa problema, dinagdagan mo pa! Bakit po kaya hindi na lang kayo mga tulong sa kanila? Total kayo naman po tong may utang, di ba? Bakit ako yung kailangan magsakripisyo sa problemang ginawa ninyo? Anong sinabi mo? Kung meron mang dapat isihin dito, kayo yun! Ang bastos mo ah! Anak lang kita! Ako pa rin ang nanay mo! Wala kang karapatang bastusin ako kung ayaw mong dagdagan ko yung sampal ko! Totoo naman po yung sinabi ko, ah! Napaka-unfair ninyo, ma! Napaka-unfair ninyo! Papa Dudut, muntik na po akong sabunutan ni Mama ng sandaling yon pero tumakbo na ako papunta sa kwarto ko at nagkulong doon. Hinayaan ko po ang mama ko na magsisigaw sa sala samantalang biningi ko ang sarili ko sa pag-iiyak. Labis po akong nasasaktan ng mga panahon na yon at kulang na lamang ay hilingin kong
mamatay na ako. Hindi po kasi patas ang mundo sa akin. Bakit ako ang kailangan na maghirap at magsakripisyo sa kasalanan at problemang ginawa ng mama ko? Dahil ba anak lamang niya ako? Hindi ko naman po hiniling na isilang sa mundo para lamang maranasan ang mga kalbaryong ito. Yun po ang paulit-ulit na tanong ko sa isipan ko hanggang sa makatulugan ko na nga po ito, Papa Dudut. Kinabukasan ay pinagpatuloy ko pa rin ang buhay kahit na pinadadapa ako ng kahirapan at mga pagsubok. Kumbaga ay hindi naman pwedeng tumigil ang ikot ng mundo ko kahit na nasasaktan ako. Sa pagpapatuloy po ng buhay naming mag-ina ay kinulit pa rin ako ni Mama na maghanap ng bagong trabaho para may pera kaming panggastos. Bagay na ginawa ko rin kasi ayokong marinig ang sermon at reklamo niya sa akin. Mabuti na lang dahil nakapasok ako noon sa isang fast food chain bilang service crew. Kaya kahit papaano ay may kinig. Matapos kong subukang i-text o tawagan siya sa number niya, Papa Dudut. Masakit man. Pero tinanggap ko na lang na doon na nga nagtatapos ang relasyon naming dalawa. Diyos na lamang ang bahala sa kanya at sa mga naging desisyon niya. Pero may isa pa po akong dilema kaya ako sumulat sa programa ninyo, Papa Dudut. Yun ay matapos kong malaman na buntis po ako sa anak namin ni Harry. Hindi ko pa po sinasabi sa mama ko ang tungkol sa baby na nasa tiyan ko kasi natatakot po ako sa magiging reaksyon niya. And at the same time ay iniisip ko po kung kaya ko bang pangatawanan or kaya ko bang pangatawanan at palakihin ng maayos ang magiging anak ko. Sana po ay mapayuhan po ako ng programa ninyo kung ano ang gagawin ko o kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang pagbubuntis ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Risa. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever! Iwasan ang temptasyon, lalo na kung kusa itong dumarating sa ating harapan. Ganon pa man, nasa kamay pa rin natin ang desisyon kung ito ba'y ating susunggaban o tatalikuran. Ikaw kapuso, nasubukan mo na bang magpadala sa mapang-angkin na temptasyon? Dear Papa Dudut, magandang tanghali, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rocky. 33 years old at isang insurance technician na nakatira dito sa Sampaloc. Isa po akong asawa at ama pero dahil sa isang pagkakamali ay muntik na pong maalis sa akin ang mga tungkulin kong ito. Bago ko po simulan ang kwento ko ay ipapakilala ko muna ang pamilya ko. 7 years na po kaming kasal ng asawa kong si Elena na nakilala ko sa burol ng kanyang namayapang lolo. Kaibigan ko kasi ang kapatid ni Elena, Papa Dudut. At nung dumalaw ko sa kanila para magbigay ng respeto sa namatay nilang kamag-anak ay doon ko na nga po unang nakita at nakilala ang magiging future wife ko. Nagsimula po kami bilang magkaibigan dahil tropa ko ang kuya niya ay may rason ako para dumalaw-dalaw noon sa bahay nila. Hanggang sa naglakas loob akong ligawan si Elena. 3 years kaming nag-date at noong mabuntis ko siya ay hindi ko naman po siya tinakasan. Sa halip ay agad po kaming nagpakasal na dalawa. Ngayon ay may dalawa na kaming anak, Papa Dudut. 2 lalaki, 7 years old ang panganay at 5 years old naman ang pangalawa. Nurse po si Elena. Tuwing nasa trabaho kaming dalawa ay ang lola ng mga bata ang nagbabantay sa kanila. Hindi po kami mayaman pero meron naman po kaming sapat na income na mag-asawa para magkaroon ng komportableng buhay.
Masaya po ang pamilya namin dahil nabibiyayaan kami ng mabait at masipag na ilaw ng tahanan. Kaya nga po kontento na ako sa kung ano man ang meron ako sa ngayon. Meron akong 2 anak na nagbibigay inspirasyon sa akin at asawang katuwang ko sa aking pagtanda. Oh, ba't gising pa ang asawa ko? Nagpapaantok lang. Katatapos ko lang plansyahin yung uniform ng mga bata eh. Ang sipag talaga ng napakasawa ko. Wala na talaga akong mahihiling pa. Nasa iyo na ang lahat. Ikaw, ba't ka pa bumangon? Nawawa ko tapos napansin ko na wala ka pa sa tabi ko. Kaya hinahanap kita. Matutulog na rin ako. Tatapusin ko lang tong pinapanood kong K-drama. Ano bang meron dyan at gabi-gabi mong pinagpupuyatan yan? Nakakakilig kasi. Family drama siya tungkol sa mag-asawa. Ang cute-cute nga nung anak nila eh. Sa tingin mo, kakayanin pa ba natin kapag umisa pa tayo? Pangatlong anak? Gusto mo ba? Gusto ko rin ng anak na babae sana. Ang dami nyo ng lalaki dito eh. Wala akong kasamang babae. Ready naman ako sa isa pa kung sakali. Ang tanong, kaya mo ba? Kakayanin ko naman sigurong mag-alaga ng 3 bata. Gusto mo, subukan na natin ngayon? Nagmamadali? Chill ka muna dyan. Maaga pa pasok natin bukas. Ay, speaking of pasok, sa ospital pala kahapon, alam mo bang may nag-iskandalo dun? Talaga? Ano nangyari? Yung kasamahan ko kasing nurse, plano na pala niya makipaghiwalay sa asawa niya. Eh biglang bumisita yung asawa sa ospital para humingi ng sorry. Ito namang kasama ko, napuno na lang din siguro nung makita niyang pagmumukha ng asawa niya, kaya ayun, nagwala sa harap ng mga pasyente. Ano ba kasing ginawa ng asawa niya? Ano pa nga ba, di ng babae? Mga lalaki talaga, hindi na nakontento sa asawa nila. Sinabi mo pa. Kaya ikaw ha, ayus-ayusin mo mga desisyon mo sa buhay. Kapag ikaw niloko mo ko, hindi ako mag-iiskandalo. Buburahin agad kita sa buhay ko. Hindi ko magagawa yun. Alam mo naman kung gaano ko kaloyal sa'yo eh. Dapat lang. Pero grabe ka naman sa buburahin. Burado agad. Hindi ba pwedeng bigyan ng second chance? Anong second chance? Bakit may bala ka bang lokohin ako? Siyempre wala. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Naisip ko lang yung mag-asawa na nakwento mo. Ayaw na ba talaga ng babae? Ayaw niya nang bigyan ng second chance yung asawa niya? Tama lang yung ginawa ng kasama ko. Hindi na dapat binibigyan ng second chance sa mga cheater. Kasi kapag ginawa mo yun, para mo na rin tinanggap yung ginawa niya. Eh kahit mag-ayos na lang sila para sa mga anak nila. Yan! Ganyan kayo! Ginawa niyo pang pananggayo mga bata, di sana! Naisip niyo yan bago kayo gumawa ng kasalanan! Tsaka niyo na lang kasi naaalala na may anak pala kayo pagkatapos niyong makaraos! Oh, bakit galit na galit? Uy, hindi ako yun ng babae. Kasi naman, ang kakapal talaga ng mukha ng mga cheater. Yung iba nga nagagawa pa nilang ipasa sa asawa nila yung sisi. Minsan, kaya nagiging abusado ang mga cheater na yan dahil sa mga chance na ibinibigay ng mga taong marurupok eh. Kapag gumawa ng kasalanan ng isang tao, by choice yun. So dapat ibigay sa kanila yung deserve nilang punishment. Kaya para sa akin, hindi talaga uubra ang second chance. Ginusto mo yan? So kailangang harapin mo ngayon ang consequences. Oh, tama na yan. High blood ka masyado eh. Mas lalong hindi ka makakatulog niyan. Nakakagigil kasi. Oo na. Tara na, matulog na lang tayo. Mauna ka na, tatapusin ko lang to. 10 minutes na lang. Okay, sige. Antayin kita sa kama para sabay na tayo matulog. Papadudod sa isang insurance company po ako nagtatrabaho. Ilang taon na rin po ako sa kumpanyang ito at maganda ang mga benepisyong natatanggap ko sa kanila kaya nagtagal ako sa kanila. Marami na akong katrabaho at naging kaibigan na nakilala pero karamihan sa kanila ay lagi akong iniiwanan para maghanap ng mas magandang opportunity. Sa trabahong ito ko na po nakilala ang bagong empleyado na si Christine.
Tahimik lamang si Christine sa unang linggo niya sa opisina. Pero pagtagal ng mga buwan matapos siyang makapag-adjust sa bago niyang workplace ay biglang lumabas ang totoo nitong personality. Kalog siya, papadudot, maingay, sobrang ingay at palakaibigan siyang tao at karaniwan siya ang bumubuhay sa dating boring naming opisina. Kung sa classroom ay may tinatawag na class clown, sa amin ay merong office clown at si Christine po yun. Paminsan-minsan, ang ginagamit nitong paraan para magpatawa ay ang makipag-flirt sa mga office mate niyang lalaki at hindi ako nakaligtas doon, papadudot. Kahit alam niyang pamilyadong tao na ako ay sige lamang siya sa pakikipagharutan sa akin dahil para sa kanya, joke lang ang lahat at bawal itong seryosohin. Nung unay, sinasabayan ko pa ang mga biro ni Christine sa akin dahil buong akala ko na katuwaan lamang ang lahat. Pero kalaunan ay napapansin ko na medyo nagiging totoo na ang mga banat ni Christine. Napatunayan ko ito nang minsang hinintay niya na makapag-out ako sa trabaho. Naku, lakas pala ng ulan. Kaya nga eh. Oh, ikaw pala Christine. Akala ko kanina ka pa umuwi. Wala yung sundo ko eh. Nasa ibang planeta ata. So, hindi ka susunduin ng asawa mo ngayon? May out of town work asawa ko kaya wala akong sundo today. Bad trip nga eh. Kung kailan wala akong sundo, saka naman umulan. Ang ganda ng panahon kaninang umaga eh. May bagyo ba? Di ko lang sure. Paano ka uuwi niyan? Commute? Di ako marunong mag-commute eh. Hatid sundo na kasi ako simula nung nag-aaral pa lang ako. Kaya wala akong alam kung anong dapat mga sakyan ko. Magbuka na lang ng sasakyan. Wala akong app na ganun eh. Sabi ko nga, hatid sundo ako. O sige, ako na lang magbubuk para sa'yo. Actually, hinintay talaga kita para sana magpahatid ako sa'yo. Ha? Sa akin? May kotse ka diba? Meron pero saan ka ba nakatira? Sa Batasan Hills. Sige na, paggabi na oh. Kakayanin ba ng konsensya mo na umuwi ako na mag-isa? Baka mapano ko. Bahala ka. Hinihintay na kasi ako ng asawa ko eh. Sabihin mo na lang na may hinatid kang katrabaho mo kaya late ka umuwi. Huwag kang mag-alala. Magpipitch in na lang ako sa panggas. Hindi naman problema yung gas. Pero sige na nga. Yay! Thank you, Rocky. Nakakatakot kasi mag-commute. Alam mo na, daming mga mapagsamantala dyan. At least kapag ikaw naghatid sa akin, mapapanatag ako na safe ako. Ngayon lang to ah. Bukas magpasundo ka na lang sa kapatid mo o sa tatay mo. Okay, no problem. Tsaka, wag mo na lang babanggitin sa mga kasama natin na hinatid kita. Ay, bakit? Baka ma-issue, ganun? Alam mo naman sa office, marami nagmemeryenda ng chismis. Baka kung ano pa isipin nila, makarating pa sa misis ko. Selosa ba asawa mo? Hindi naman. Malaking tiwala nun sa akin kaya hindi siya selosa. Ganon din naman ako sa kanya. O, ganun naman pala eh. Eh di wala na tayong problema. Pero mas maganda na yung umiiwas tayo sa mga chismis. Okay po, sir. Noted. Klaro ha? Oo nga. Kung makapag ano naman to, kala mo may ginagawa tayong masama, eh ihahatid mo lang naman ako. Unless, gusto mong gumawa tayo ng masama. Anong pinagsasabi mo dyan? Ikaw Christine ha? Joke lang. Ito naman, masyado kang seryoso sa buhay. Antayin mo na lang ako rito. Kukunin ko lang yung kotse. O eto, gamitin mo tong payong ko. Mahirap na baka magkasakit ka pa. Mamimiss kita kapag umabsent ka sa office. Joke lang ulit. Ito naman, hindi na mabiro. Dito ka lang. Opo, sir. Papadudot, pagkahatid ko kay Christine sa bahay nila ay pinilit niya akong pumasok muna pansamantala sa bahay nila. Sobrang lakas na kasi ng ulan noon na halos mag-zero visibility na kaya nahirapan po akong mag-drive. Pumayag po ko sa anyaya niya at may kalakihan ng bahay nila Christine, papadudot. Malaki raw kasi ang sinasahod ng asawa niya kaya afford nila ang ganong klase ng tirahan. Nang mga oras na yon ay nasa nanay naman niya ang mga anak nila kaya
walang katao-tao sa bahay. Habang nagpapatila ng ulan ay ipinag-bake ako ni Christine ng oatmeal cookies na matagal na niyang ipinagyayabang sa office. Kape habang nagkwekwentuhan sa sarili naming buhay. Doon ko nalaman, Papa Dudut, na matagal na palang hindi maganda ang relasyon nila Christine at ng asawa niyang si Joseph. Nagsasama na lamang daw sila para sa mga anak nila at alam ni Christine na may ibang babae ang asawa niya. Tuwing nagpapaalam ito na mag-out of town siya para sa trabaho ay alam niyang hindi trabaho yon, kundi binibisita lamang niya ang babae niya. Tumagal din ng ilang oras ang kwentuhan naming dalawa, Papa Dudut, hanggang sa medyo nag-init ang paligid. Nagsimula kasing maging touchy si Christine sa akin habang nakasuot ng maikling shorts at sleeveless na pangitaas. Papa Dudut, nang gabing yun ay isang kasalanan po ang nagawa ko sa asawa ko. Nagpatalo po ako sa temptasyon at pumatol ako sa isang babaeng may asawa na. Isang kasalanan ang nagawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sobrang guilt ang naramdaman ko, Papa Dudut, nang ma-realize ko kung ano ang ginawa ko. Nagtaksil ako sa asawa ko at isang malaking kasalanan po yun. Pagka-uwi ko noon sa bahay ay hindi ako makatingin sa mata ng asawa ko dahil sa hiya, Papa Dudut. Nagawa kong pagtaksila ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi ang mahalin lamang ako at alagaan ang pamilya namin. Kinabukasan ay agad kong kinausap si Christine at sinabing kalimutan na ang nangyari. Natakot kasi ako na baka malaman ni Elena ang mga nagawa namin. Pero tinawanan lamang ako ni Christine, Papa Dudut, at hindi raw big deal para sa kanyang mga nangyari. Para sa kanya ay laro lamang yon. Nagtikiman lang daw kami at pinangako niyang hindi na mauulit yon. Sa katunayan ay parang wala lang sa kanyang mga nangyari. Balik ulit siya sa dati niyang gawi na nakikipagharutan sa mga lalaki sa office. Dahil sa mga nangyari, iniwasan ko na po si Christine, Papa Dudut, at kung maaari ayoko siyang lumalapit sa akin. Hindi na ako sumasabay sa mga biro niya. Gusto kong iparamdam sa kanya na pinagsisisihan ko ang mga nangyari. Nangako naman sa akin si Christine na tikom ang bibig niya sa mga nangyari. Hindi raw siya kiss and tell na tao at nakahinga ako doon, Papa Dudut. Ayoko rin naman pong husgahan ang buong pagkatao ni Christine dahil lamang sa mga nangyari. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan niya dahil alam kong lahat ng tao ay may kanya-kanyang problema sa buhay. Ang problemang yon ay nalaman ko noong may mapansin ako kay Christine isang beses, Papa Dudut. Good morning, Rocky! Ay, suplado. Walang sagot. Oh, good morning. Okay, makikiraan lang po. Sandali lang, Christine. Yes, bakit po? May dumi ka yata sa mukha. Ah, ito ba? Hindi to dumi. Eh ano yan? Pasa? Aalis na ako. Marami pa akong trabaho. Pasa ba yan? Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Hindi to pasa, makeup to. Contour. Contour lang to. Hindi mo magigets kasi lalaki ka. Pasa yan eh. Hindi nga, kulit. Sige nga, pisilin mo nga. Kung hindi masakit, maniniwala akong makeup yan. Bakit ba interesado kang malaman? Ano ngayon kung pasa to? Concern lang ako kung sinasaktan ka ba ng asawa mo. Anong gagawin mo kung oo? Ipaglalaban mo ba ako? So sinasaktan ka nga. Hindi. Pero nag-away kami kagabi. Napagbuhatan niya ako ng kamay. Kailangan mo yung report. Violence against women yan. Hindi na kailangan. Konting pagtatalo lang yun. Akala mo naman hindi kayo nag-aaway ng asawa mo. Nag-aaway kami pero hindi ko siya sinasaktan. Eh di sana all hindi sinasaktan. Ano ba pinagawain niyo? May kinalaman ba ako dyan? Di ba nakwento ko na sa'yo na matagal nang patay ang relasyon namin ni Joseph? Nagsimula siyang mambabae hanggang sa nasanay na lang ako.
Minsan nagsiselos pa rin ako kasi mahal ko yung tao. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Hindi niya na ako mahal eh. Hindi mo sinagot yung tanong ko. Nag-away ba kayo dahil sa nangyari sa atin? Gusto mong malaman ng totoo? Oo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nag-away. Walang yan naman, Christine. Bakit mo sinabi sa kanya? Hindi ko sinabi, nalaman niya. Paano? Nakita niya sa CCTV. Christine naman, bakit hindi mo sinabi may CCTV pala sa bahay niyo? Sinasadya mo ba to para masira kami ng asawa ko? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam na nagkabit pala siya ng CCTV sa bahay. Paano ngayon kung malaman ni Elena yung nangyari? Wala na tayong magagawa ron. Kapag nasira ang pamilya ko, kasalanan mo to. Bakit ako lang? Ako lang bang mag-isang gumawa nun? Hindi ba na-enjoy mo rin? Ginusto mo rin yung nangyari, Rocky. Hindi ko ginusto yung nangyari. Pinagsisisihan ko nga yun eh. Wala nang magbabago kahit magsisihan pa tayong dalawa. Nangyari na ang nangyari. Pero babalaan kita, Rocky ha. Mapaghiganti ang asawa ko. Ihanda mong sarili mo. Para saan? Aalis na ako. Marami pa akong kailangang tapusin. Teka! Christine, sadali lang! Bigla akong binalot ng takot sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Hindi ako takot sa maaaring gawin ni Joseph, ang kinakatakot ko ay kapag nalaman ni Elena ang katotohanan. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ang asawa ko, Papa Dudut. Sobra-sobra talaga ang pagsisisi na ginawa ko ang bagay na yon, pero wala na akong magagawa kundi ang harapin ang bunga ng pagtataksil ko. Tuwing nasa bahay ako ay pinapakiramdaman ko ang bawat galaw ng asawa ko, Papa Dudut. Anumang oras kasi ay maaaring kausapin ni Joseph si Elena, lalo na't nasabi ni Christine kung saan kami nakatira. Ito ang dahilan kung bakit siya binugbog ng asawa niya para malaman kung saan kami nanunuluyan. Sobrang guilty na mga galawan ko noon, Papa Dudut. Naging masipag ako sa bahay, inaako ko na noon ang mga karaniwang trabaho ng misis ko tulad ng paghuhugas ng pinggan at pagpaplansya ng mga damit ng bata. Naging extra sweet din ako sa kanya, Papa Dudut. Araw-araw ay para ako naglalakad sa gilid ng bangin na anumang oras ay maaari akong mahulog. Alam ko na may paparating na problema. Hindi ko lamang alam kung kailan po ito mangyayari. Pero hindi na po tumagal ang paghihintay ko, Papa Dudut. Dahil nang minsang umuwi ako galing sa trabaho ay isang bisita ang naghihintay sa bahay. Walang iba kung hindi si Joseph. Pauwi na siguro yun. Darating na yun maya-maya lang. Wag lang traffic. Okay lang. Hindi naman ako nagmamadali. Alam mo, hindi talaga kita maalala. Paano mo naging kaibigan si Rocky? Schoolmates ba kayo? Kasi kilala ko yung mga kaibigan niya eh. Nakilala ko siya dahil sa asawa ko. Magkatrabaho sila. Ganun ba? May kaibigan pala yun sa office nila. Palagi kasi niya nakukwento sa akin na hindi siya masyadong close sa mga office mates niya eh. Huwag ka masyado nagpapaningwala sa asawa mo. May kaklose yun sa office nila. Super close. Kung alam mo lang. Talaga ba? Alam ba niya na darating ka ngayon? Hindi eh. Gusto ko siyang sorpresahin. Di bale, tinext ko na siya na may nag-aantay sa kanyang kaibigan. Hindi ko sinabi na ikaw. Hintayin ko na lang siya. Sigurado magugulat yon kapag nakita niya ako. O siya, diyan ka lang. Ipagtitimpla lang kita ng maiinom. Kahit wag na. Oh, speaking of the devil, nandyan na pala siya. Mahal, nandito na ako. Sino yung sinasabi mong bisita? Ito, si Joseph. Kanina ka pa niya hinihintay. Ikaw ba si Rocky? Ako nga. Sino ka? Akala ko ba magkaibigan kayo? Hindi ko siya kilala. Hayaan mo magpakilala ako sa'yo. Ako si Joseph. Ako yung asawa ng kinalantari mo. Kapal ng mukha mong hayop ka. Rocky! Hoy! Anong ginawa mo sa asawa ko? Hindi pa ba niya nasabi okay ka sa'yo lang? kung ano yung pinag-aagawa niya sa opisina nila? Anong ginagawa? Hindi kita maintindihan. May nangyari sa kanila ng asawa ko.
Sa loob mismo ng pamamahay ko. Hindi totoo yan. Gusto mo ng prueba? Gusto mo i-post ko online yung kalaswaang ginawa nyo para sumikat kayo? Ha? Sa bahay ko pa talaga nyo ginawa yung kababuyan nyo? Kung nagmotel na lang sana kayo, wala sana ako ngayon dito. Lumayas ka sa pamamahay ko! Ano sabi mo? Ang sabi ko, lumayas ka sa pamamahay ko! Hindi ako nagpapapasok ng barumbadong tao rito! Layas! Kakampihan mo tong asawa mo? Kahit alam mo pinagtataksilan ka niya? Narinig mo ba sinabi ko? Umalis ka na! Hoy, hindi pa tayo tapos ha. Di pa ako tapos sa yung walang yaka. Mahal, magpapaliwanag ako. Huwag mo akong tawaging mahal! Isang beses lang nangyari yun. Hindi na naulit. Anong gusto mo maging reaksyon ko ngayon? Ha? Gusto mo matuwa ako kasi isang beses nyo lang ginawa? Rocky! Hindi pa ba ako sapat? Kailangan mo pa bang tumikim ng iba? Mahal, hindi ko alam kung anong ginagawa ko nung panahong yun. Huwag na tayong maglokohan. Matanda ka na. Alam mo na kung anong ginagawa mo. Kahit anong sabihin mo, sinira mo na ang tiwala ko sa'yo. I'm so sorry. Nagmamakawa ako sa'yo, please, Elena. Sorry talaga. Pasalamat ka. Hindi rin kita pinalayas dito. Papadudot ng gabing yon ay pilit akong iniwasan ni Elena. Hindi niya ako kinikibo at kahit na anong paliwanag ang sabihin ko ay sarado na ang tenga nito. Sapat na raw ang nalaman niya at hindi na raw magbabago ang katotohanang nakipagtalig ako sa ibang babae. Hindi po mahilig sa komprontasyon si Elena, papadudot, at hanggat maaari ay umiiwas siya sa away at sa gulo. Yon ang masakit para sa akin, papadudot. Alam kong nasasaktan siya dahil sa mga nagawa ko. Gusto kong magalit siya, gusto kong sigawan niya ako. Yung kahit murahin pa niya ako, mailabas lamang niya ang galit sa puso niya pero hindi niya yon ginawa sa akin. Nanahimik lamang siya buong gabi. Sa mga sumunod na araw ay ginawa ko po ang lahat para mahingi ang kapatawaran ng asawa ko. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ang ginagawa ko kahit na nagmumukha na akong sirang plaka. Alam ko po kasing wala nang mangyayari kahit na anong paliwanag ang gawin ko. Cheating is cheating at walang anumang salita ang makapagliligtas sa akin mula sa ginawa kong yon. Halos isang linggo ring ibinigay sa akin ni Elena ang silent treatment bago siya nakapagdesisyon sa isang bagay. Gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Masyado raw masakit ang nangyari para sa kanya at buong akala raw niya ay isang lalaking loyal at family-oriented ang taong pinakasalan niya pero nagkamali pala siya. Papadudot binigyan niya ako ng 3 araw para magayos ng mga gamit ko at para magpaalam sa mga anak namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, napakalaki ng pagsisisi ko na nagawa ko ang bagay na yon kay Elena. Napakabuting tao ng misis ko at siya na siguro ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Pero dahil sa mga nangyari ay nasaktan ko siya. Sinira ko ang tiwalang ibinigay niya sa akin. Sinira ko ang sariling pamilya namin. Wala na po ako nagawa pa kundi ang sundin ang kagustuhan ni Elena at yun na lamang ang tanging bagay na magagawa ko sa kanya ang bigyan siya ng panahon at oras. Pansamantala po akong nangupahan matapos akong palayasin ng asawa ko. Nang mga panahong yon ay sinikap kong makabalik sa pamilya ko. Sinubukan kong kausapin si Elena ng ilang beses kahit na ayaw na niya akong makita. May isang gabi nga na natulog pa ako sa labas ng bahay namin para lamang makita siya. Wala na po akong pakialam kahit pagchismisan pa kami ng mga kapitbahay namin. Ang mahalaga ay mabuo ko ulit ang pamilya ko na sobrang miss na miss ko na noon. Pero nanatiling bato ang puso ni Elena, papadudot. Katulad ng sinabi niya noon ay hindi siya nagbibigay ng second chances lalo na pagdating sa cheating.
Ayaw niyang suportahan ang mga lalaking piniling mag-cheat tapos ay hihingi ng second chance sa huli. Umabot ng 2 buwan na wala kaming kontak noon ni Elena at handa na akong tumigil, Papa Dudut. Akala ko ay wala na akong pag-asa hanggang sa makausap ko ang isang taong hindi ko inaasahan na siyang magbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Rocky, Oh, ikaw pala Christine. ano nang balita sa'yo? Sa inyo ng asawa mo? Bakit mo tinatanong? Concerned lang naman ako sa'yo. Ang laki na ng pinagbago mo eh. Tignan mo nga yung sarili mo, ni hindi ka na makapag-shave. Kumakain ka pa ba? Ang payat mo na oh. Ano ba pakialam mo? Kinukumusta lang naman kita. Huwag mo na subukan sumali sa away namin mag-asawa. Wala ka na dun. May pakialam ako kasi akong dahilan ng lahat. Proud ka? Proud ka na ikaw ang dahilan ng lahat? Hindi. Nahihiya ako sa'yo na nadamay kayo ng asawa mo sa problema namin ni Joseph. Kaya gusto kong bumawi. Nandito lang naman ako eh kung gusto mo nang makakausap. Hindi ko kailangan na makakausap. Kailangan kong pamilya ko na nawala dahil sa'yo. Sana hindi na lang kita hinatid. Sana hinayaan na lang kita nung araw na yon. Kung yan ang ikagagaan ng loob mo, na may tao kang sinisisi, sige, ako na lang. Sisihin mo ko, sa akin mo ibaling ang lahat. Ako na nga ako ng kasalanan nating dalawa. Magalit ka sa akin, okay lang. Pasensya ka na. Miss ko na sila eh. Miss ko na ang asawa ko. Gusto ko na ulit mayakap ang mga anak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Christine. Alam kong alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Ipakita mo sa asawa mo na nagsisisi ka sa nangyari. Huwag kang tumigil. Kahit na sa tingin mo wala ka ng pag-asa, ituloy mo pa rin ang laban. Paano ko pa itutuloy kung tinalikuran na nila ako lahat? Tinalikuran ka kasi sinaktan mo sila. Wala tayong karapatang magreklamo kasi tayong gumawa ng kasalanan. Ngayon, ang kailangan mong gawin, patunayan mo ang pagmamahal mo sa asawa mo. Buuin mo uli yung nasirang tiwala niya sa'yo. Alam kong mahirap pero mas mahirap kung hahayaan mo na lang na mawala sa'yo ang pamilya mo. Bakit ikaw? Sumuko ka na rin naman, di ba? Alam mo may babaeng asawa mo pero hinahayaan mo lang siya. Hinahayaan mo saktan ka niya, hinahayaan mo manipulahin ka niya. Ginagamit niya ang mga anak niyo para magstay ka at okay lang yun para sa'yo. Kung magsalita ka para may ginagawa ka sa sitwasyon mo patay mali siya ka rin naman. Nakipaghiwalay na ako kay Joseph. Iniwan ko na siya. Sa ngayon, inilalaban ko na ang custody sa mga bata. By next month, makakasama ko na ang mga anak ko. Hindi ako sumuko, Rocky. Kinailangan ko lang ng panahon para tanggapin ang katotohanan na kailangan ko ng pakawalan ng taong dating minahal ko. Pero andito ako ngayon. Lumalaban pa rin. Kaya sana, ikaw rin. Naniniwala ka ba sa second chances? Ako? Oo naman. Pero ang second chance, mahirap makuha yan. Kailangan mong pagtrabahuhan. Kailangan mong patunayan sa taong hihingan mo ng second chance na deserve mo yun. Paano kung hindi naniniwala sa second chance yung taong hinihingan ko nun? Then subukan mong baguhin yung paniniwala niyang yun. Katulad ng sinabi ko, patunayan mo. Paano ko gagawin yun? Siguro ang unang gawin mo, accept the fact na nakagawa ka ng kasalanan, na nagkamali ka. Di ko alam, ikaw ang mas nakakakilala sa asawa mo, hindi ako. Kaya hindi ko rin masasagot yan. Pasensya ka na. Wala na talaga ako ibang makausap tungkol sa problema ko . Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Nagsimula ang lahat dahil sa problema namin ni Joseph. Nagsimula ang lahat dahil may ginawa tayong mali. Pero salamat sa advice mo. Gagawin ko talaga ang lahat para makabalik ako sa pamilya ko. Kaya mo yan, Rocky. Papadudot 5 buwan din akong nalayo sa pamilya ko hanggang sa dumating ang araw na nag-celebrate ang bunso naming anak. Yun ang nakita kong opportunity para makalapit sa pamilya ko. Kahit na hindi ako invited ay nagpunta ako sa birthday celebration ng anak ko, Papa Dudut.
Hinayaan lamang ako ni Elena nang makita niya ako sa party. Ayaw daw niyang gumawa ng eksena dahil ayaw niyang masira ang araw ng anak namin. Iba yung saya ang naramdaman ko, Papa Dudut, noong makasama kong muli ang pamilya ko. For the first time after 5 months ay muli kong nahagka ng mga anak ko. Doon na rin po ako humingi ng tawad sa kanila dahil wala ako sa tabi nila. Inirason ko na lamang na sobrang busy ako sa trabaho kaya hindi ko sila nakakasama. Pero laking gulat ko na lamang noong sabihin sa akin ng panganay ko na alam na raw nilang dahilan kung bakit palagi akong wala. Pinalayas daw ako ng nanay nila dahil may iba akong babae. Nag-init ang dugo ko, Papa Dudut, nang marinig ko sa bibig mismo ng anak ko ang kalokohang ginawa ko. Nagalit ako kay Elena pero hindi ko kaagad siya kinumpronta. Nalungkot ako sa mga nalaman ko. Hindi naman kailangang idamay pa ang mga bata sa away namin mag-asawa pero ginawa pa rin niya yon. Hinintay kong matapos ang birthday celebration bago ko sinubukang kausapin si Elena, Papa Dudut. Elena, mag-usap tayo. Anong ginagawa mo rito? Invited ka ba? Ama ako ng mga bata, kaya may karapatan ako magpunta rito. Tapos na ang party, makakalis ka na. Bakit dinamay mo ang mga bata sa away natin? Anong pinagsasasabi mo? Kasasabi lang sa akin ng mga bata na alam nila ang rason kung bakit wala ako rito sa bahay. Nang bababae? Dahil lang sa isang pagkakamali, sisirain mo pangalan ko sa mga anak ko? Bakit? Hindi ba totoo na ng babae ka? Pero kailangan ba talagang idamay mo yung mga bata? Dapat lang. Para sa murang edad, matuto na sila kung anong tama at mali. Lalaki ang mga anak mo, Rocky. Ayokong tularang kanila. Anong gusto mong gawin ko? Magsinungaling sa kanila? Pagtakpan kita? Kampihan ko ang pagiging cheater mo? Hindi ko gagawin yun. Bata lang sila. Wala pa silang muwang, Elena. Oo, bata pa sila. Pero marunong na silang umintindi. At gusto kong habang bata pa sila, matutunan nila kung ano ang nagagawa ng pagtataksil sa isang pamilya. Gusto kong isa puso at isa isip nila na ang cheating ay nakakasira ng pamilya. Ngayon, alam na nila ang feeling kung paano mawala ng ama. At sigurado akong hindi nila ipaparamdam yon sa magiging anak nila kapag sila na mismo ang nagkaroon ng sarili nilang pamilya. Ganun ba talaga ako kasamang ama? Yan ang konsekwensya sa ginawa mo, Rocky. Sana may natutunan ka rin. Sana next time, bago ka gumawa ng kalaswaan, maisip mo ang mga anak mo. Kahit hindi na ako, yung mga anak mo na lang. At kung paanong ayaw mong masira ang pangalan mo sa kanila. Nakausap ko ang mga bata. Humingi na ako ng tawad sa kanila. Inamin ko ang totoo at nangako ko sa kanila na hindi na ako uulit. Yun din ang gusto ko sanang gawin sa'yo, Elena. Gusto ko mag-sorry na niloko kita, na sinaktan kita. Pangako sa'yo, hindi mo na mararamdaman ulit yun. Kaya please, sana bigyan mo ulit ako ng ikalawang pagkakataon. Paano ko makakasiguro na hindi mo na uulitin yung ginawa mo kapag binigyan kita ng second chance? Dahil ama ako at ayoko na mawalay sa mga anak ko. Kung alam mo lang kung gaano ko namimiss sa mga bata. Sobrang miss na kita. Miss ko na ang mga anak ko. Miss ko na ang pamilya ko. Sana maniwala ka sa akin na pinagsisisihan ko na ang ginawa ko. Alam mo naman na hindi ako marunong magbigay ng second chance, di ba? Kahit ngayon lang. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibibigay mo sa akin. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan sa ginawa mo? Sobrang sakit, Rocky. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako. Alam mo kung bakit? Kasi never kong inakala na magagawa mo sa akin to. Nangako tayo sa isa't isa, pero sinira mo yung pangakong yun. Paano pa tayo makakabalik sa dati kung bawat tingin ko sa'yo, naaalala kong ginawa mo? Bigyan mo ako ng chance na magsisi.
na bumawi. Gusto kong ibalik natin ang lahat sa dati. Please, Elena. Kalimutan na natin yung nangyari. Magsimula tayo ulit. Mahal kita at ayoko mawala ka sa buhay ko. Mahal din kita kaya ako ginagawa to. Pero hindi ganun kadali ang magpatawad eh. Alam ko na mapagpatawad ang Diyos, pero hindi ako Diyos, Rocky. Tao lang ako. Nasasaktan, nagtatanim ng sama ng loob, nagagalit. Please, Elena. Luluhod ako ngayon sa harapan mo. Huwag kang lumuhod. Baka makita tayo ng mga anak mo, huwag mo nang ipahiya pa ang sarili mo. Wala akong pakialam kahit mapahiya ako. Ang gusto ko lang mangyari ngayon ay mapatawad mo ko. Gusto mong bumawi? Gusto mong bumalik? Sige, pagbibigyan kita sa isang kondisyon. Anong kondisyon mo? Gagawin ko ang lahat. Makakabalik ka lang sa pamilyang to kapag naibalik mo na sa akin yung nawawalang tiwala ko sa'yo. Maraming salamat, Elena. Makakaasa kang gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo bibitawan. Gagawin ko talaga ang lahat para sa'yo at sa mga anak natin. Papadudod, parang nareset ang relasyon namin ni Elena. Para akong namatay sa isang online game at bumalik muli sa simula. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko para lamang maibalik lahat ng tiwala ni Elena sa akin. Niligawan ko ulit siya at ipinakita ko sa kanya at sa mga anak ko na deserving ako sa second chance nila. Ang unang ginawa ko, Papa Dudut, ay nag-resign ako sa dati kong trabaho at lumipat sa ibang kumpanya para mapanatag ang loob ni Elena na hindi na kami nagkikita ni Christine. Halos 3 buwan ko ring binuo ang nasira naming pamilya. Hanggang sa nagbunga naman po ang lahat ng ginawa ko. Sa huli ay napatawa din ako ng asawa ko at binigyan niya ako ng second chance. At muli niya akong tinanggap bilang asawa at ama ng mga anak namin. Simula noon, Papa Dudut, ay pinangako ko na sa sarili ko na hindi ko na gagawin muli ang pagkakasalang nangyari. Hindi ko na sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa akin ng misis ko. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay unti-unti na naming naibabalik sa dati ang masaya naming pamilya. Pilit na rin po naming kinakalimutan ang parte ng buhay naming yon. Ibinaon na lang namin sa nakaraan ang mga nangyari. Ang masaya po na balita ay buntis na po si Elena sa pangatlo naming anak. At isa po itong baby girl katulad ng kanyang hiling. Masaya ako, Papa Dudut, dahil sa kabila ng mga nangyari ay nagkaroon ng happy ending ang kwento ko. Ang panalangin ko na lamang po ay magtuloy-tuloy ang saya na meron kami sa kasalukuyan. Hanggang dito na lamang po, and thank you, Papa Dudut, sa oras and chance na ibinahagi mo ang kwento ko sa bawat Pilipino at umaasa akong marami kayong natutunan sa mga naging pagkakamali ko. Ang inyong kapuso, Rocky. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.